Nagbukas ang pelikula sa isang veterano ng Vietnam War, si John Rambo, na pumunta sa isang lawa sa paghahanap ng isang matandang kasama na nagngangalang Delmar Berry. Sa kasamaang palad, pagdating niya doon, nalaman niyang namatay si Delmar mahigit isang taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Maliwanag na nalantad siya sa mapaminsalang mga gas noong panahon ng digmaan at nahirapan siyang mabuhay pagkatapos na siya ay palayain. Puno ng kalungkutan, nakikiramay si Rambo sa balo ng sundalo at binigyan ito ng larawan ni Delmar kasama niya at ng iba pa nilang unit. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa paglalakad, pumasok si Rambo sa isang maliit na bayan na pinangalanang Hope, naghahanap ng makakainan at posibleng isang hotel na magpapalipas ng gabi. Gayunpaman, ang kanyang hitsura, kasama ang kanyang mahabang buhok at istilong militar na Amerikano, ay nakakuha ng atensyon ng mapagbantay at paranoid na sheriff ng bayan, si Will Teasel. Pagkatapos ay hinihimok si Rambo sa labas ng bayan at ipinaliwanag ng sheriff na trabaho niya na panatilihing lumabas ang mga drifter. Ngunit sa kabila nito, hindi pinansin ni Rambo ang babala ng sheriff at muling naglakad pabalik sa bayan. Nagiging sanhi ito ng galit ni Will at bilang resulta, inaresto si Rambo sa mga kaso ng vagrancy, lumalaban sa pag-aresto, at may dalang nakatagong kutsilyo. Sa kanyang oras sa istasyon ng pulisya, tumanggi si Rambo na makipagtulungan sa mga pulis para sa ilang mga papeles. Nagudyok ito sa mga opisyal na pinamumunuan ng malupit na punong deputy na si Art Gold na isailalim siya sa malupit na pagtrato na nag-uudyok sa pagbabalik tanaw sa pagpapahirap na dinanas niya noong digmaan sa Vietnam. Inutusan si Rambo na maghubad pagkatapos ay hinampis siya ni Art ng kanyang batuta sa ibabang likod. Pagkatapos, inutusan ni Art ang isa pang kasamahang opisyal na i-spray si Rambo ng fire hose para malinisan siya. Kapag tinangka nilang ahit siya gamit ang isang tuwid na labaha, nawala ng kontrol si Rambo sa kanyang emosyon. Nagsimula siyang makipag-away at pinabagsak ang lahat ng mga pulis sa kanyang nakamamatay na mga galaw. Di nagtagal, binawi niya ang kanyang kutsilyo, nagnakaw ng isang random na motorsiklo mula sa kalsada, at nakatakas. Hinabol siya ni Will sakay ng kanyang sasakyang pulis sa kahabaan ng mga kalsada sa bundok patungo sa kakahuyan, ngunit natapos ang habulan nang bumaligtad ang kanyang sasakyan. Samantala, iniwan ni Rambo ang motorsiklo at tumakbo sa kakahuyan. Si Will, na nakaligtas, ay nag-organisa ng isang search team na nilagyan ng mga automatikong armas, aso, at isang helicopter. Habang papunta sa bundok, natuklasan ni Rambo ang isang lumang piraso ng canvas at ilang wire. Resourcefully, ginawa niya ang mga materyales na ito sa isang pansamantala tonika para sa kanyang sarili. Habang sinusubukan niyang iwasang mahuli, dumaan siya sa gilid ng isang matarik na bangin, kaya nagpasya siyang dahan-daang umakyat pababa. Ngunit nang gagawin niya ito, nakita siya ni Art mula sa helicopter at nagpaputok. Dahil dito, walang pagpipilian ng ating bayani, kaya pabigla-bigla siyang tumalon sa bangin. Ang pagkahulog ay hindi nagre-resulta sa pagkamatay ni Rambo, habang ang isang kumpol ng mga puno ay umaalalay sa kanyang paglapag, ngunit ang kanyang kanang braso ay nasugatan sa proseso. Habang si Art ay patuloy sa pagbaril, si Rambo ay nagtago sa likod ng isang puno. Di nagtagal, sinalungat niya ang pag-atake ni Art sa pamamagitan ng paghagis ng bato patungo sa helicopter, nabasag ang windshield nito at pansamantalang naputol ang kontrol ng piloto. Bilang kinahinatnan, nawala ng balanse si Art at nahulog sa kanyang kamatayan sa tallest na mga bato. Sa resulta ng mga pangyayaring ito, si Rambo ay nagkaroon ng malalim na hiwa sa kanyang braso at pagkatapos ay sinubukang ibalik ang kanyang sarili, na iginiit na ang pagkamatay ni Art ay isang aksidente at na hindi na niya gustong saktan ang sinuman. Gayunpaman, tumugon ang mga opisyal ng putok na nag-udyok kay Rambo na umatras sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali, si Will at ang kanyang mga kinatawan ay nakatanggap ng komunikasyon sa pamamagitan ng radyo mula sa isang kapwa opisyal sa base. Ibinunyag ng komunikasyong ito na ang taong kanilang hinahabol ay si John Rambo, isang veterano sa Vietnam, Green Beret, at tumatanggap ng Congressional Medal of Honor. Ang paghahayag na ito ay naglalagay ng takot sa karamihan ng mga kinatawan, ngunit nananatiling determinado si Will na maghiganti. Sa susunod na eksena, pinangunahan ni Will ang kanyang mga kinatawan sa isang manhunt papunta sa masungit na kagubatan, ngunit natatakot ang kanyang koponan na posibleng mabaligtad ni Rambo ang mga tungkulin at sa halip ay simulan ng pangangaso sa kanila. Ang kanilang pangamba sa kalaunan ay nagkatotoo ng supule ni Rambo ang maliit at di-organisadong pangkat ng pulisya gamit ang mga taktikang gerilya at booby traps na hindi nakamamatay. Matindi niyang sinusugatan ng lahat ng mga kinatawan, isa-isa. Nang si Will na ang huling lalaking nakatayo, hinarap siya ng isang nakatagong Rambo na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Binyantaan niya ang sheriff na isuko ang pagtugis o kung hindi ay bibigyan niya sila ng digmaan na hindi nila paniniwalaan.
Sa pag-iingat na mensaheng ito, si Rambo ay naglaho pabalik sa kakahuyan na kumukuha ng walkie-talkie mula sa isa sa mga nasugatang deputies. Sa paglaon, nakita namin na ang isang base camp ay binuo malapit sa site. Parehong ipinatawag ang State Patrol at ang National Guard para tulungan si Will sa paghuli kay Rambo. Ang isa sa mga opisyal ay nakikitang naghahatid ng mensahe kay Rambo na nakikinig mula sa kabilang panig sa pamamagitan ng radyo na kanyang ninakaw. Binanggit ng opisyal na napapalibutan siya sa lahat ng panig ng kanilang mga puwersa. Di nagtagal, ang koronel ng United States Special Forces, Sam Troutman, ay dumating sa base camp na ipinakilala ang kanyang sarili bilang mentor at dating commanding officer ni Rambo. Sinabi niya sa sheriff na si Rambo ay sinanay upang mabuhay sa malupit na kapaligiran at upang makisali sa mga nakatataas na bilang sa labanan. Dahil dito, inirekomenda ni Sam na payagang makatakas si Rambo sa susunod na bayan upang mapawi ang sitwasyon at pagkatapos ay payagang sumuko ng mapayapa. Gayunpaman, si Will, na kumpiyansa na si Rambo ay walang pag-asa kaysa sa bilang, ay tumangging makinig sa payo. Kasunod nito, hiniling ni Will kay Sam na kausapin si Rambo sa pamamagitan ng radio channel at subukang kumbinsihin siyang isuko ang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Rambo na pumasok. Sa halip ay kinundena niya si Will at ang kanyang mga kinatawan para sa kanilang pang-aabuso, na binanggit na sila ay gumuhit ng first blood. Pagkatapos nito, pinatay ni Rambo ang radyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagawa na ng mga tauhan ni Will na i-triangulate ang kanyang posisyon sa bundok ng mga oras na iyon. Samantala, sa kakahuyan, si Rambo ay adeptly huts isang ligaw na baboy para sa hapunan at nagpapatuloy sa isang inabandonang minahan. Doon, nag-aapoy siya ng siga upang magluto ng kanyang pagkain at magpahinga sa gabi. Sa pagsikat ng sumunod na umaga, pinalibutan ng detachment mula sa National Guard ang pasukan sa abandonadong minahan na na-corner sa Rambo. Hindi pinansin ang mga utos ni Will na hintayin ang kanyang pagdating, nagsimulang magpaputok ang mga tanod patungo sa minahan. Nagpaputok pa sila ng rocket launcher na gumuho sa pasukan at natrap si Rambo sa loob. Sa paniniwalang napatay nila si Rambo, sinimulan ng mga gwardya na ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi alam ng mga humahabol na nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtakas ng mas malalim sa lagusan. Sa loob, nakahanap si Rambo ng ilang lumang gasolina at sinunog ang mga fragment ng kanyang damit upang lumikha ng isang improvised na tanglaw. Matalino niyang ginagamit ang apoy bilang tagapagpahiwatig ng daloy ng hangin upang makahanap ng pagtakas sa ibabaw. Pagkatapos nito, nakipagsapalaran siya ng mas malalim sa minahan, tumatawid sa tubig na pinamumuguran ng mga daga. Pagkatapos ng ilang oras ng paggalugad, sa wakas ay nakahanap ng paraan si Rambo, ngunit nag-iingat siya upang manatiling nakatago mula sa mga tumutugis na opisyal. Hindi nagtagal, na-hijack niya ang isang dumaan na truck ng kargamento ng US Army na tila nagdadala ng M60 machine gun at sapat na mga bala. Itinapon niya ang driver, bumangga sa isang harang sa kalsada at bumalik sa bayan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinarating ng tsuper ng truck ang balita ng kaligtasan ni Rambo sa himpilan ng pulisya. Nagulat ito kay Will, at sa sobrang galit, inutusan niya ang kanyang mga alok na patayin kaagad si Rambo. Nang maglaon, nakita si Rambo ng ilang mga pulis na nagsimulang tugisin siya sa kanilang sasakyan. Sa una, sinubukan ni Rambo na huwag pansinin ang mga ito, ngunit nang pagbabarilin siya ng mga opisyal, nagalit siya at natama ng malakas ang kanilang sasakyan na nagresulta sa isang aksidente. Makalipas ang ilang sandali, nadatnan ni Rambo ang isang grupo ng mga pulis na humaharang sa kanyang daraanan sa dulo ng isang tulay. Gayunpaman, sa halip na bumagal, pinabilis niya ang truck at binasag ang blockade. Sa pagsisikap na gambale ng mga opisyal, pinasabog ni Rambo ang isang gasolinahan bago umalis gamit ang isang M60 machine gun. Pagkatapos ay nakipagbarilan siya sa bayan habang tumatakas ang mga residente. Nararamdaman ng napipintong panganib, inanunsyo ni Will sa lahat ng sibilyan na lumikas sa mga lansangan at manatili sa isang lugar na ligtas. Pagkatapos nito, naghahanda siyang susundan si Rambo, ngunit kasabay nito, nilapitan siya ni Sam. Ang koronel, na nauunawaan na ang sheriff ay walang cap arrest, ay sumusubok na kumbinsihin si Will na palayain si Rambo ng isang beses pa. Gayunpaman, si Will ay nananatiling hindi napigilan, kaya't niyakap niya ang kanyang sarili, at umakyat sa bubong ng gusali, determinadong tapusin ito minsan at magpakailanman. Samantala, si Rambo, gamit ang kanyang karanasan sa mga taktikang gerilya, ay kinuha ang karamihan sa mga power transformer ng bayan. Ito ay bumulusok sa isang bahagi ng bayan sa ganap na kadiliman. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa isang tindahan ng mga gamit na pampalakasan na matatagpuan malapit sa istasyon ng pulisya. Nagpapakalat siya ng pulbura pati na rin ng mga bala sa sahig at nag-aapoy ito na gumagana bilang isang distraction.
Sa isang punto, nakita ni Rambo si Will sa bubong, kaya maingat siyang pumasok sa istasyon ng pulisya upang harapin siya. Alam na ang sheriff ay nakaposisyon sa rooftop, si Rambo ay dumudula sa ilalim ng skylight at kumukuha ng apoy bilang pain. Gaya ng gusto niya ay agad siyang binetukan ni Will. Pagkatapos ay napansin ni Rambo ang kanyang posisyon at nagbalik ng apoy sa kisame na nasugatan ng sheriff. Bilang resulta nito, nahulog si Will sa skylight, bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay humakbang si Rambo sa kanya, handa nang wakasan ang kanyang buhay, ngunit dumating si Sam sa tamang oras at pinigilan siya. Binalaan ni Sam ang sundalo na wala ng pag-asang makatakas ng buhay dahil papatayin siya hanggang at maliban kung siya ay sumuko. Upang hikayatin siya, pinaalalahanan siya ni Sam na siya ang huling nakaligtas sa kanyang elite unit. Ayaw niyang mamatay si Rambo sa ganitong paraan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang istasyon ng pulisya ay napapaligiran ng armadong puwersa ng pulisya, ngunit inutusan sila ni Sam na hawakan ang kanilang putok. Sa sandaling ito, inaalis ni Rambo ang kanyang sarili, inihayag ang mga kakilakilabot ng digmaan at ang kanyang mga traumatikong pagsubok. Ikinwento niya ang paghihirap ng pagsaksi sa pagkamatay ng kanyang mga kasama sa Vietnam at kung paano siya hindi makapagtrabaho dahil sa kanyang post-traumatic stress disorder. Ikinwento rin ni Rambo ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanyang mga kapwa Amerikano nang siya ay umuwi. Masakit niyang sinasabi na nakalimutan na siya ng bansa sa kabila ng labis na pagsasakripisyo para sa kanila. Hindi maintindihan ni Rambo kung paano siya naging bayani ng digmaan sa army ngunit sa Amerika ay hindi man lang siya mapagkakatiwalaang magtrabaho sa isang parking lot. Dahil sa labis na emosyon, napaiyak siya habang kinukwento ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isa sa kanyang mga kasamahan sa kamay ng isang batang sundalong Vietnamese. Matapos ilabas ang lahat ng sakit at emosyon sa harap ni Sam, sa huli ay ibinalik ni Rambo ang kanyang sarili at dinala sa kustodiya ng mga federal na awtoridad. Samantala, ang nasugatan na si Will ay inaasikaso ng mga paramedic at dinala sa ospital sa isang naghihintay na ambulansya. Natapos ang pelikula nang ihatid si Rambo palabas ng police station at sumakay sa isang police van. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.